Good morning, good morning. Dito po tayo ngayon, dito sa Pakinggan Compound. Happy Wednesday. Meron po kami ngayon, regular meeting at birthday celebration for the month of August. Yan po. Ako na kaya din, nasa ko siya eh. Ay, hindi ba? Ano pala? Doon sa nakasabot din doon eh. Sarabi. Yan po, si Sir John Gloria, si Sir John Akan. Yan po. Pero sa gilid. Siya po pala sa gilid, nagtatago sa puno si Ate Narcil. Si Ma'am Mincy. Yan po. Sino na kumuha sa iyo ng video? Si Ate Narcil. Kaya ang ganda talaga ng mic test ni Ma'am Big. May pag-ganong-ganon pa. Akala mo paparazzi. Talagang, oo. Yan po si Rodo. Eh, nag-ano ako, nagsasandals nga. Umaga po sa lahat. Sa English ay good morning. Sa Bicol ay marhay na aldaw. Sa ano po, sa Sweden ay good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan, okay, sige po. Tayo ay manalangin. Let us pray. Lord, good morning sa iyo. Una sa lahat, salamat po sa umagang ito na muli ay tinipon mo kami. At salamat, pinag-ingatan mo kami habang kami tumatakbo sa karsada. Thank you, Lord, for your grace, for your love, for your mercy sa bawat isa. At sa umagang ito, Diyos, ay muli ka naming mapapurihan at mapasalamatan sa amin pong gagawin. Ay ikaw ang malugod at ikaw ang maitaas. Lord, ano man po ang aming mapapag-usapan sa umagang ito, ay bigyan mo ng karunungan, katalinuhan ang aming pong tagapanguna, ang aming presidente na si Pres Minchi. Lord, glorify your name in our midst. Salamat po at sa umagang ito ay muli, meron po kaming maikling pag-aaral na yung mga salita. And we ask, Lord, I ask for your wisdom and knowledge. Ibigay mo po sa magtuturo sa umagang ito. Maraming salamat po sa bawat isa at sa buong maghapong ito, ikaw po ang siyang mag-ingat sa amin habang kami tumatakbo sa karsada. At ang aming mga pamilya ay pagpalain mo po, Diyos, sa aming pag-uwi. Ito po ang inalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Basbasa mo, Panginoon, ang mga naghanda nito. Maraming salamat, Panginoon. Bless their heart. At salamat, Panginoon, na isa-celebrate namin yung mga may birthday ng August. At maraming salamat, Panginoon, sa buhay na idinagdag mo sa mga kaibigan, kasama namin na nagse-celebrate ng birthday. At nag-celebrate na po. Salamat o Diyos sa buwan ng August. Napaka meaningful, Panginoon, na ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At lalong-lalo na, Panginoon, sa samahan ng SBPC. Basbasa mo, Panginoon, ang mga pagkain ito upang maging dagdag kalakasan ng aming katawan. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, Amen. Amen. Okay po, Miss Mau, dito pinagpala tayo ng Panginoon, no? Alam nyo ba na meron akong kaibigan na sa akin, nag-inganyo na mag-bike, no? At ngayon ay narito siya bilang isang misyonaryo na destino sa Mindanao o sa Davao, Cotabato, na nagkaroon siya roon ng mga kaibigan, experience, at ngayon nandito siya sa Laguna. Tama-tama po, mga kasama, ang ating pong kaibigan, si Brother Carl Francisco, ang ating pong mensahero sa umagang ito. Kaya ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig. Thank you po. Yan. Iba yung vibes. Alam nyo, merong common parang spirit yung mga bikers eh. Pag sa daan, kahit hindi magkakilala yan, magkasalubungan lang, di ba? It's either nagpopot-potan o nagkikindatan. Merong common, may band eh. Pero siyempre, alam natin sa daan, pag nasa daan ka, wala ka sa loob ng bahay mo, meron talagang risk ng danger, di ba? O peligro. Kaya siguro ako naniniwala lahat kayo, meron kayong
mga basic o mga pinapahalagang pag-iingat kapag nagbabike. So, gusto ko makarinig ng ilang mga pag-iingat na ginagawa nyo kapag nasa alsada kayo. Sige. Yeah. Mata. Nanggigit na kasi hindi sa iyo ang karsada. Yan. Nagulong yan. Tama. Doon pa lang sa gilid. Mm. Kalahating metro, magmula sa bangketa, baybayin mo yan. Mm. Huwag kang malikot. Mm. Kasi may kasunod ka pang ibang siklista, baka magkatumbahan tayo dyan. Tama. Pero Oo. kung nasa karera, wala na. Ibang usapan, no? Tama po, no? So, maganda pa yung sinabi ni Kuya, no? So, share the road. Kasi nga, maraming gulong sa kalsada. Hindi lang yung siklista. Kuya. Yan. So, yung mga hand signals, napaka-importante, no? Dapat alam natin. Tama po, no? So, ayan, siyempre, kailangan din natin ng helmet. Safety first, di ba? Kasi ang pinaka-delikadong lugar na kung sakaling wag naman sana, siyempre yung brain, di ba? So, kailangan, kaya tayo merong skull, meron din tayong helmet para todo protection. Ano pa? Last. Situational awareness. Yun, maganda po yung nabanggit ni Kuya. Situation awareness. So, kahit siklista ka, kahit hindi ka driver, dapat alam mo yung mga nangyayari sa kalsada. Kala nyo, driver lang pinagbabaon ng pasensya, pati siklista rin. Kasi lalo na minsan pag mag-isa ka lang, di ba? Parang mafe-feel mo na parang walang respeto. In-overtaken ako ng ng four-wheel drive. Pero ibang-iba kapag marami kayo, di ba? Ang lakas ng loob, di ba? Pag may mga long ride. Pero alam nyo, kahit na minsan po tayo ay nag-iingat, hindi lahat ng nasa paligid natin ay nag-iingat. Meron pa po yatang ihabol si Kuya. Sige po. So, yun. So, si Kuya naka-helmet pa ngayon. Talagang naka-protection talaga. Ha? So, yun po. Naalala ko one time, meron natanggap na video, no? Sana po makita nyo, pero pwede po ilumapit dito. Papakita ko sa inyo. One time, nakita ko, siya problema, kasi dito po sa video na to, ayan. Siguro yung iba po sa inyo, nakita na rin to, no? Nakuha po ito sa CCTV ng MMDA, along EDSA. Papaliwanag ko lang po sa iba kung hindi nyo makita, no? So, ito po, ayan, isang siklista, nakita po natin, sa kantuhan po ito, ha. Ito po yung siklista. Ayan, tapos meron pong 10-wheeler truck. So, makapapansin po natin dito, pag yung siklista, hindi niya alam kung diretso siya o kakanan siya. So, ngayon po, yun po, undecided. So, kaya po, maganda sinabi ng isa sa inyo kanina, dapat decided ka, may presence of mind. Yung signal, napakahalaga. Kasi wala naman tayo minsang signal light. Di ba? Although may signal light naman minsan. Kailangan po natin ng pag-iingat. Pero minsan, kahit sobrang ingat po natin, yung mga nasa paligid natin ay hindi nakakapag-ingat. Ito pa po. May isa pa po sa inyong isi-share. Ayan po. So, napag-alaman din na hindi lang lasing yung nagda-drive at napag-alaman din na wala po siyang lisensya. So, yung dalawang siklista, nakaupo lang po sa gutter, nagpapahinga, after ng ilang lap nilang pag-ikot, inararo po sila ng van. So, dito po makikita natin, sinasabi ko po sa inyo ito para hindi po kayo takutin, kundi para mas lalo po tayong mag-ingat. Ang grupo na to, sino po dito ang nagtatrangko? Nagkakaya, ay si Ma'am, wow! Nakakatuwa naman po, no? Si Ma'am ang nagtatrangko. So, kung may trangko kayo, meron din po yung sweeper. Sino po nagsisweeper? Si Sir, nakakatakot. Mabilis ba, Sir? Kumakarga ba? So, 35? So, yun. So, trangko. Siyempre, anong role ng trangko? Napakabigat ng responsibilidad ng isang trangko, which is to protect yung safety ng mga kasama niya. At siyempre, mag-decide kung saan kayo pupunta, di ba? Malapit lang yan, pero yung pala, layo, no? Nabudol ka pala, no? Diyan lang, di ba? At siyempre, hindi mawawala ang sweeper. Anong role ng sweeper? Tagawalis. Ayun, tagawalis na mga naiiwan, di ba? O, kapag may naiwan, medyo napagod, di ba? Si sweeper, kakarga yan para umuna sa trangko at sabihin sa trangko. Ma'am, meron tayong medyo natin magbagal, medyo may naiwan. Pero minsan, doon po sa isang grupo na nasalihan ko, radyuhan lang kasi para hindi na raratsada yung sweeper. Yun ang mga pag-iingat. So, meron tayong mga kontroladong bagay. Pero nakita natin kanina doon sa video, may mga bagay na hindi kontrolado.
So ngayon po, ano po magagawa natin doon? Meron po ba sa inyo nakaranas na nawalan ng preno, nagitgit, at napasabi niya na, ako, Diyos ko po. Di ba? No, di ba? O, maraming beses, di ba? So, dalawa yan, Diyos ko po. Tapos after nun, sino yung gumit-git sa akin? So, yun. So, ibig sabihin, namatay yung dalawang siklista. Bakit niya pinahintulutan yun? Unfair ba yun? Alam din naman natin na maraming mga bagay ang masama sa mundo, di ba? Mga barumbadong driver, anak na si Jesucristo na ipinako sa krus. Alam niyo ba kung bakit tinatawag na Good Friday, yung Biyernes Santo? Kasi good yung Friday. Good kahit namatay si Kristo kasi dahil doon, nagkakaroon tayo ng tagapagligtas at Panginoon. Kaya every year nag-celebrate tayo ng mahal na araw, di ba? Inaalala natin ang pagkapako ni Kristo sa krus. Ano bang importansya nun para sa atin, sa mga bikers? Alam nyo, ang buhay natin maigsi lang. Pero siyempre, pag ikaw umabot ka na ng senior, sino po dito mga senior na? Wow! Oh, 62! Higher? Higher! 63! Higher! 64! 65! Wow! 66! 67! 68! 69! 70! 71! 72! 73! 74! 75! 76! 77! Yay! Dalahin po natin, umabot ng 100 na nagbabike pa rin, di ba? Pero sa pagkakataon ng ating Diyos na magkaroon ng magandang relasyon at greatest protector habang tayo nagbabike. At wala pong iba kundi ang ating Panginoong si Jesucristo. Alam niyo po, may problema. So dahil mahal ng Diyos ang tao, kailangan may isalba niya yung tao. Pero hindi pa pwede, may kasalanan yung tao, may naghihiwalay. So kailangan niya ipadala yung kanyang bugtong na anak. Ano mangyayari sa taong makasalanan? Nakagaya ko, kung hindi magpapadala ng bugtong na anak ang Diyos, siyempre siya ay Diyos ng hustisya. Pag may kasalanan, may parusa. Pero dahil mahal niya yung tao, kailangan niyang gumawa ng paraan. Para yung parusa niya, hindi tao ang tumanggap, kundi ang kanyang anak. Kaya po, every year, nagsa-celebrate tayo ng Holy Week para alalanin ang crucifixion ni Jesus Christ. Dahil doon, dahil binigay niya kanyang bugtong na anak, sinabi ng Panginoon, kung sino ang maniniwala kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, siya ay patatawarin ng Diyos at magkakaroon uli ng relasyon sa Diyos. At siyempre, bonus na lang yon, kapag tayo, alam natin, ang buhay natin maigsi, tayo'y nawala sa mundo at harapin ng ating Panginoon, tayo ay makakasama niya at hindi ang impyerno. Ngayon po, bilang mga siklista, masaya magbisikleta. Pero mas masaya kung tayo ay may kasamang taga-protect sa atin at siyempre, ang may akda ng ating buhay, ating Panginoon sa Kristo. Kaya, ngayon po, puputulin ko na, Alam niyo po, i-share ko lang, siguro last year, merong isang grupo ng siklista, mga kasama mga siguro age 30s, malalakas, pumadyak. Siyempre, alam niyo naman, pag mga padyakan, di ba, sabihin, kaya pa? Kaya pa! Sige, kumbaga, dumarating sa punto ng utak na override ang katawan. Ayaw na ng katawan, pero gusto pa ng utang pumadyak. Itong isang siklista na to, hindi niya natansyahin kanyang sarili. Biglang bumagsak at nag-collapse. Ibig sabihin, na-stroke na siya. Alam niyo po kayo, naalala ko, maganda minsan, kung meron pong, di ba, may trangko kayo, may sweeper kayo, maganda rin, may magdadala sa inyo ng mga kit. Kagaya po ng pulse oximeter. Yan. Para nalalaman nyo kung gaano pa kadami yung oxygen sa utak ng isang biker. Diba? Kaya siguro, kung may pagkakataon, meron po kayong medic. Ngayon, siyempre, kahit may medic tayo, sabi nga po kanina, hindi natin hawak ang ating buhay. Pero kung umabot ka na ng 77, salamat sa Diyos at may pansit pa mamaya. Diba? So, pero ang pinakamasaya po, alam natin, ng ating Panginoong Diyos ay nagbigay ng kanyang bugtong na anak para ating maging tagapagligtas at Diyos at tayo ay may iwas sa ngit-ngit at sa galit ng Diyos sapagkat tayo pa yung makasalanan. Kaya ngayon po, sa maigsing panahon lang po, pwede pong bukas ang mata, pikit ang mata, tayo po ay manalangin. Sarili po ninyong panalangin, hindi po sa akin. Una po ninyong gagawin, kung gusto niyo pong tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon, tagapagligtas at handog ng Ama para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, may iwas sa ngit-ngit niya. Sapagkat tayo makasalanan, si Jesucristo po ay ating paniwalaan bilang Panginoon at tagapagligtas. Sige po, tayo po ay manalangin. Sapagkat tayo po ay makasalanan. Sige po,
It's between you and God. Kayo lang po nakakaalam yan. At pagkatapos nyo pong ihingi ng tawad ang inyong mga sarili, sabihin nyo po sa Ama, at sabihin nyo po kay Kristo, Panginoong Yesus, tinatanggap kita at pinapaniwalaan kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ako ay makasalanan at ako'y walang magagawa para iligtas ang aking sarili. Ako'y naniniwala sa iyo at gusto kong ikaw ang maging hari ng aking buhay simula ngayon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. Ayan. So, yun lang po. Maraming salamat po. So, batian sa daan at keep safe po sa mga ride ninyo. Talaga ang nagano sa akin na mag-bike. Kaya sabi niya sa akin, kasi kung ikaw ay hindi ng iyong katawan, maaaring, kasi ko lang noon career retired. Kaya nagpapasalamat ako. Kaya tayo lahat, merong mga ginagamit ang Panginoon para yung maging maayos yung ating buhay. Kaya po sa araw na ito, nagpapasalamat tayo sa Kanya at dinala niya yung mensahe ng Panginoon. Okay po? So ngayon po, Ma'am Menchi, kung ano po ang pagpapakilala yung ating may bago tayo, no? Maraming salamat. Sino pa po rito yung Kuya Carl, dito po tayo sa alam. Kuya Carl. Sino pa po? Yes. Hindi, dati na siya. Nakano na yan. May bago tayong kasabi. Wow! Kuya Joey, tiga. Tinlupa ko sa labas. Sige po, dito po sa labas. Pangalan po ng Diyos na hawak ko, Jesus Christ, the maker of miracle. Kasi po, ang Diyos po ay naghimala sa akin. Kasi po, dati po ako member ng Hold Up Gang. Noon po yun. Masasalvit ako sa panahon ni Marcos, tinawag ko si Jesus Christ. Hindi pumutok ko yung baril. Gusto kong pumatay na maraming pulis yung panahon na yun. Kasi mayayabang ang pulis. Panahon ni Marcos yun eh. Hindi ako naniniwala dati sa Bible. Yung mga hallelujah, praise the Lord. Pero naglalakad ako nung gabi. Tinawag po ni Jesus yung pangalan ko. Joey, dumalo ka ng Bible study. 1984 po yun. Tinanggap ko si Jesus, katulad ng kanina. Tinanggap ko sa puso ang Panginoon. Lahat po ng katarantaduhan ko na bago, babaero, lasinggero, basagbuler, nanghahabol po ako ng taga eh. Masama lang tingin sa akin, tatagayin ko na agad, ganun eh. Pero di ko kalay, maging pastor pala ako. At saka nabasa ko sa Biblia, ang masasamang tao pala may pag-asa magbago. Pwede pala maging pastor. Ako'y naniniwala, yung pagpunta ko rito, hindi aksidente ito. Ang Diyos talaga nagdala sa akin dito eh. Hindi ko kakalain kasi matagal na rin ako nagbabike. Wala naman ako grupong sinasamahan. Sabi ko mukhang mahirap yata mag-solo. Iba yung may grupo eh. Ibig sabihin, merong magmamalasakit din sa'yo dahil hindi mo kaya mag-solo eh. At yun nga po, alam ko po, hindi aksidente, nandito po ako ngayon at ako'y natutuwa nga po dahil may mga pasto din pala dito. Kaya naniniwala ko, samahan na ito ay pinagpala po ng Diyos. At alam nyo po, maraming milagro ang mangyayari sa buhay po ninyo. Kasi in my own experience, sa ministry po, marami na akong na-mission na mga lugar. Pati mga NPA, yung mga commanding ng mga NPA, tumatanggap ko kay Jesus. At naranasan ko yung milagro, yung patay, nabubuhay, yung mga hindi magkaanak, nagkakaanak po. Yan po, patuto lamang po, basta ang Panginoon pang superstar, si Jesus po naman talaga sikat, po, ginagamit lang ako instrumento. Ang buhay ko ay naidrama sa 700 Club Asia. Joey Tolete, hiram sa Diyos, 700 Club Asia. Kasi yung naipanalangin ko na may sakit, gumaling, siya po ang nag-ano ng buhay ko doon sa 700. At marami naman nakakapanood, kaya ako'y naniniwala, ang pagtitipon natin ito ay isa pong malaking milagro po ng Panginoon. Hindi lang tayo nagpapalakas ng katawan, pati spiritual natin. Kasi po ako, niligtas po ako ng Panginoon, na COVID ako eh. Tinamaan ako ng pneumonia, akala ko
Hindi naman ako takot mamatay na, sigurado sa langit ako eh. Dahil yung kasalanan ko, pinagsisihan ko na, hindi na ako babaero ngayon. Hindi na ako nangahabol ng tagang, hinahabol ko ay salita ng Diyos, parang tao ay maligtas. Kaya I speak blessing upon blessing. Taga-Muntinlupa po ako sa labas, pero malapit kami sa Bilibid, sa Katarungan. Hindi kasi, maganda na yung magpakilala ko ng totoo, taga-labas po ako, hindi taga sa loob. Kasi marami na huroon. Ginamit din ako doon magmisyon. Ginamit din ako, nag-iyakan yung mga preso sa maximum. Sabi ko sa mga preso kako, hindi ako nahuli ng pulis, si Jesus ang nakahuli. Eh silang lahat naka-orange eh. Na po, inibitahan ako mag-preach po doon. Yung mga commander doon, tuwan-tuwa sila kasi sabi, maganda pala testimony mo. Eh salamat sa Panginoon dahil yan naman ay gawa lahat ng Panginoon. Ako po ay 67 years old na po ako. May 40 years na po ako naglilingkod sa Panginoon. Napatunayan ko talaga na ang Diyos natin ay buhay na buhay. Kahit anong dami ng problema ninyo, yun po ang aking isyon. Yung may mga tao may problema, may magpapakamatay, yung mga bag-asawa naghihiwalay, pag pinipray over, nagkakabalikan po. Yan po yung calling ko sa I speak blessing sa inyong lahat. Ang tunay kong talagang pangalan, Jose Tolete. Palayo lang ho yung Joey. God bless you po. Pagpalain tayo lang. Kahit hindi pa senior to. Kasi itong ating magiging isa sa spiritual advisor. Una po, salamat po sa pagtanggap dito po sa inyong grupo. Talagang ang napakaganda po ng field ng vibes na hindi ko maramdaman ng mga senior mga kasama ko eh. Kasi ang lakas ng energy eh. So 3 years na rin po ako nagbabike. Nagsimula po ako sa MTB or sa mountain bike at nag-try din po na mag-folding bike. So kaway-kaway po tayo dyan sa mga naka-pixie. Yan talaga yung mga malalakas eh. Mga pixie po, mga single cogs yan eh. So, ayan po. So, isa pong malaking tulong sa aking pagbibisikleta. It's like 7 years ago, nagpunta po sa orthopedic kasi masakit yung tuhod ko. In-advise po ako ng doktor. Isa sa mga magandang lifestyle, magbisikleta ka. So, ginawa ko po yung pagbibisikleta. Ayun po, gumanda ang takbo ng tuhod ko at gumanda rin po yung baga ko. So, tayo po, tuloy-tuloy po tayo sa pagbibisikleta. So, padyak lang po ng padyak. At ako po siguro, kung makakatulong po sa mga sinasamahan ko rin pong padyakan, ako po yung nagdadala ng ng pulse oximeter tsaka ng blood pressure monitor para sa mga kasama natin. Kasi kapag gusto po natin na pag alis ng bahay, ligtas tayong umalis, ligtas din po tayong babalik. Salamat po sa inyong pagtanggap. Mabuhay po mga kapadyak. Si Ate Marie. Ate Marie. Sino pa ba? Yung August? Mau? Sino pa ba? Ay, si Janet. Janet. Asa si Janet? Wala si Janet. At sa nakikita kong ganito, masaya ako. Kamukha nung kaarawan ko mismo, doon ko nalaman. Ganyan yan? Ay, hindi. Ng mga fans ko yan. Pero maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtanggap sa bawat isa sa atin. Sa tulong ng Panginoon at sa tulong din nating lahat. Amen. Maraming salamat po. Kayo po ay 60... 73 na po ako. 73. Habulin mo yung edad ni Kuya Eddie, no? At saka, yung Lord ang bahala dun. Okay. Hindi ko masasagot yun. Okay. Si Ma'am Marie naman po. Salamat po. Ma'am Marie. Tagunting po. Ano po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay lubos na nagagalak dahil nakita ko ho ang kooperasyon ng bawat isa na may takot sa Panginoon. Sana po patuloy na lumago ang federasyon ng SBPC. Kahit po ako ay 54 pa lang, ay welcome na po ako sa senior. At ano man ho yung aming pwedeng magawa o maitulong sa inyo, welcome po kayong lahat. Thank you po. Sino ba may birthday? Yung iba pang may birthday. Gar, birthday mo ba ng August? Wala na. Okay. Dalawa nating Tayo. bikers.
Panalangin po natin, itaas natin sa Panginoon. Sige po, ilayhan po natin ang ating mga kapatid. O Diyos, sama namin sa langit, tunay na napakabuti mo. Grabe ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. And today, Lord, we pray for these two bikers at mga kapatid namin, Panginoon, na sa kanila pong kaarawan ng August, ay hayaan mo na ang dalawang ito ay patuloy na ikaw ang kumilo sa kanilang buhay. Patuloy na samahan mo po sila sa kanilang mga gawain, mga gawa ng kanilang mga kamay, iyong pagpalain. And we declare, Lord, blessing upon blessing and favor upon favor sa buhay ng dalawang ito. Maraming taon pang idagdag mo sa buhay nila upang sila po ay maging patotoo na ikaw ang Diyos namin na buhay, na nag-extend ng aming mga buhay. Patuloy, O Diyos, na maitaas ka sa buhay nila. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, kantang! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Once more! Isa pa! Mabilis! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Salamat din sa Panginoon dahil talagang hindi hadlang ang ulan para tayo hindi tumuloy sa araw na to. Para lang ma-celebrate natin ang mga kaarawan, para magkita-kita at para na rin na marinig natin yung mga salita ng Diyos, ano? Nakakatuwa kasi dumadami talaga yung mga pastor na talagang, di ba? Dumadami, no? Ang dami mananalangin sa atin, kaya huwag kayong mag-alala kahit senior kayo. Kasama nyo ang Diyos sa bawat padyak nyo dahil marami nananalangin sa bawat isa. Diba? Tapos po, nagpapasalamat ako doon. Okay, may sariling agenda na naman, ha? Okay. Nagpapasalamat po ako sa bawat isa na nakilahok doon sa Unity Ride na ginanap natin nung linggo. Nakilahok po natin ang bawat isa. At maganda po yung feedback na narinig natin doon sa ating mga bisita, lalo na po doon sa taga Quezon City. Alam niyo kung ano yung sinabi nila sa akin? Hindi nila lubos maisip na kahit na talagang bumabagyo, baha, putik ang ating lugar na, di ba, sa bukid? Pero nakita nila at naramdaman nila yung kasiyahan at kagalakan nung sila sinalubong natin. Naramdaman nila yung talagang, yung pagkakaisa ng mga taga Cavite, ay talagang andun yung kulang na lang silang yapusin lahat para lang ma-welcome sila, ang bawat isa. Lalo-lalo na nung nandun sa bukid, naku, talagang iba yung experience na mararamdaman niya talaga. Kahit ako po, iba yung naramdaman ko, sabi ko sa edad kung magsi-64 na ako next month, ano? Pero para biruhin nyo, nagtanggal ako ng sapatos. Wala akong pakialam, malakas yung ulan, putik yan. Naglublub ako, nagtapisaw ako sa putik. Talaga naramdaman ko parang bumalik yung pagkabata ako eh. Diba? Ang sarap kasi maramdaman at maranasan nyo yung nagtatampisaw kayo sa tilapi na talagang, yes. Ikaw, nag-alis ka na ng sapatos ito, gusto na magubad. Buti na kami nagpatakbo. Sabi nga ni Elmer, niya daw si Machete. Pero tuloy ko lang po, iba talaga yung pagalakan na naranasan ng bawat isa. Alam ko naman na talagang nag-uumapa, overwhelming talaga. At lalo na lumipat tayo doon sa court. Alam niyo ba, nabuhay ang samahan na yon nung magsigawan doon ng hep-hep. Kasi doon sa grupo nila walang hep-hep. Kaya natutuwa sila dahil talagang tinanong nga ako ng isang member doon kung matagal na ba raw ako nag-host o nag-MC doon sa mga ganyang big event. Sabi ko, hindi ho, first time pa lang ngayon. Kinapalang ko lang talaga mukha ako. Kasi ako yung pinuno, kaya kailangan lakas din ng loob, di ba? Pero nagpapasalamat ako sa mga
kasamahan ko. Maraming salamat sa inyo. Naway, pagpatuloy pa natin yung ganitong gawain para tayo ay tularan ng kapwa nating sikisan. Thank you po. Maraming salamat, Ma'am Menzi. Ngayon naman, tawagin natin ang ating chairman ng BOT, Sir Del. Unity Ride tawag ng mga tikinansi natin dahil nagkaisa tayo sa pagpadyak. Kaya kahit na hindi natuloy yung pag-ikot sa Bermuda, sabi nila, Unity Ride pa rin to dahil nakita natin pagkakaisa kay North Shine. Tuwang-tuwa po sila. Saludo po sila sa atin sa SGPC. Sinasaluduhan po nila tayo dahil sa ginawa nating pag-host sa kanila. Talagang sabi nga nila parang grand launching na ito ng PCSI. Nakakalimutan yung I kasi, nalagdagan ng I. Kaya ang tagumpay po ng SBPC ay tagumpay po natin lahat. Kaya magkaisa po tayo, patuloy tayo magkaisa, magsuportahan dahil kung mga opisyal lang po, hindi po namin magagawa ito. Kailangan po namin lahat ang tulong ng bawat isa. Kaya sana po patuloy tayo magkaisa at patuloy nating ipus ang ating atikain. Magandang atikain natin sa ating samahan. Salamat po sa inyo lahat. Tunay po kayong the best sa ating grupo. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong nung ating Unity Ride. Lalong-lalo na po yung kasama po namin sa mga ilang meetings and yung setup po nung Sabado ng hapon, talagang umuulan, and Linggo ng umaga, yung mga marshals po natin, 4 o'clock pa lang, nasa lansangan na, talagang sinasalubong yung bagyo para lang po maasistehan po yung ating mga bisita. Thank you so much, napakalaking bagay po nun at napakahalaga po yung maski po yung naging presensya po ninyo. And thank you so much po sa logistics po natin, specifically kay Sir Bong Rustia, palakpakan po natin na palagi po bukas po, hindi lamang po yung bahay niya bilang headquarters po natin, inilalabas po niya yung gamit niya mula po sa lugar nila, yung sound system po natin. Kung re-renta po tayo sa labas, ako napakalaking halaga po nun. At yung pagpalipat-lipat lang po natin nun, maraming salamat po Sir Bong. Sa lahat po ng tumulong sa effort po ninyo, sa mga marshals po, nakakahanga po. Na si Tatay, ayun, special mention ko lang po, si Tatay Apple. Pailang ulit niyang pabalik-balik para sumundo. Nagdadala sa bukid, sumasayaw, babalik doon sa district, susundo. Nakailang balik-balik po yan. Si Tatay, ikaw po! Pinapagalitan ko na nga at nakababad sa ulanan. Anyway, maraming salamat po. Yung success po na ito, hindi natin po ma-attain ito kundi po dahil sa kooperasyon po ninyong lahat. Anyway po, from the membership committee, halos 90% po ng ating mga ID ay nai-distribute na. Kung meron man pong mga pagkakamali or corrections dun sa ID po ninyo, wala naman po tayong magiging problema kung ang correction po ay mula po sa gumawa kasi madali lang, kung may na-miss man po sa mga spelling, madali naman po yun mapalitan at hindi po natin kinakailangang magbayad ulit. Pero kung ang pagkakamali po ay galing po sa atin sa mga detalye pong binigay ninyo, kinakailangan po kung papagawa po tayo ng bago, kinakailangan po nating magdagdag para po makapag-produce po. Dahil alam naman po natin per head yun at ang bawat materyales po na ginagamit ay binibili rin po para magawa po doon. Ano pa po ba, Mami? Yung online po natin na registration and yung website po, hindi ko lang po napagtuunan ng pansin, pero almost 70% done na po dahil po nag-focus po muna tayo dito sa Unity Ride. Ito po, proyekto po ito ng mga officers po. Siyempre po, palagi po dala naman po namin ng grupo. Yun po siguro ang magiging partisipasyon natin is yung panonood at yung pag-share po. Magkakaroon po tayo ng online kwentuhan. Ito po ay in partnership with the Imus City Public Library. Ang airing po niya is on September 15 na i-announce naman po natin. Ang proyekto pong ito ay nagumpisa po nung nagkaroon ng pandemya kung saan yung mga bata ay inaanyayahan dahil nakakulong po sa bahay,
na makinig tuwing Biyernes para po sa may mga estudyante rin po, mga opisyales po ng barangay o kaya ng ating munisipyo para po makapagkwento sa mga bata, para po magbigay ng lesson and para din po minsan may nagbibigay po ng palaro. So far po, tapos na po tayo sa recording. Matutunghayan po ninyo yung kwentuhan. Ako po yung mag-storytell sa mga bata, ine-edit na po ngayon sa Imus. At ang partisipasyon po ng ating mga opisyales, magbibigay po tayo ng isang bisikleta. Yan, isang bisikleta para sa isang batang mananalo. Yun po ang magiging contest guidelines po natin, kailangan 7 to 13 years old yung bata para safe din po sa pagbibisikleta. Yung bibili naman po, meron pong gabay sa gilid. Wala pong hihingi na contribution po sa inyo. Partisipasyon nyo na lang po ang kinakailangan para po mas mapalaganap po natin. Kasi pag napalaganap natin, na i-share natin yung post na yon, maririnig po nila na galing po yun sa SBPC. And after po nun, magkakaroon po ng parang question sa mga bata kung anong natutunan sa kwento, bakit ikaw ang sa tingin mo kailangan manalo ng bisikleta at anong maipapayo mo sa ibang mga kabataan. Magsasubmit po sila ng video para po sa answer nila, para katunayan na rin sa kanila po galing yung sagot nila. Video na po ibibigay nila, mami. Tapos kami po mga officers, kami po ang magja-judge nun. Magkakaroon po ng awarding, magde-decide pa po yung officers. Open naman po from September 18 to 20 po. Pupunta po kami sa Imus para po itanggapin din po yung Certificate of Appreciation. So, aside po doon sa nakuha natin sa Brigada Eskwela, may mga mapapalaminate po tayo, malalagay natin sa ating headquarters. Madadagdagan po yung sertipiko po natin sa pakikipagpartisipasyon natin, pakikipagtulungan po sa iba't ibang mga bayan, at ganun din po pagbibigay ng magandang proyekto at pakikipagtulungan po sa iba't ibang grupo, at yung ano po natin, pag-spread po natin ng awareness about biking, hindi lang po sa mga seniors, dahil nag-extend din po tayo sa mga kabataan. So far po, yun po yung from the membership and from the officers, and meron pa po yata mga announcement para po sa tours and rides po. And kung meron pa po yung ibang opisyales. Once again, thank you so much. Happy birthday everyone and good morning po sa lahat. Tapos saka regarding communication. So pasensya na mo, parang pagpasok ng court noon sa mga may lumayin ng ulo ko. Kasi may nagpulak dun sa tropa. Doon sa amin kasi ako yung una sasalubong pagpasok nila ng Cavite. Pag pumasok ng Cavite yan, pareho, ano na natin yan, responsibility na natin sila eh. Ilan yung dala ko? 100 plus. May bata at matanda. 4:45, nandun na kami. Nagkape lang kami kasi alauna na ako umuwi. Dahil nakipaglamay ako. Ang tagal dumating kasi nag-stop sila. So the only communication na pwede namin malaman kung nasaan na sila, yung nag-video na mayroon silang kuha na inulaan na namin kung kabiyas na yun eh. Pero wala kami idea kasi tagal nilang dumating. So ang ginawa ni Sir Carlito, ang tagal dumating. Sabi ko Sir Carlito, ang tagal eh. Sinalubong niya sa may Sapote flyover. Ayun pa lang daw si Sir Bobot. Wala pa. So ang ginawa ni Carlito, bumalik. Tapos doon dumating nga, medyo yung ruta nila merong naligaw sila eh. Si Speed pumasok sa may coastal, pero ang lalapasin ng Dominic. Yung iba rito naman sa pinakapalengke ng Sapote. So pagdating doon sa Jollibee, sa McDonald's, kinausap ko si Speed, dapat pakilala ako yung team leader dito, first marshal. Sabi ko, ito yung dadaanan natin, ganito. Si Sir Carlito yung mag-lead, si Sir Wilson yung sweeper, si Ka Eddie, tsaka kami, tsaka si Sir Bobot kasi andun na, kalikod kami. So binigyan ko sila ng mga reflector, bago magana. Kaya ang problema, lumakas yung nagkaroon ng biglang umulan sa Bacoor eh. Nung dumating sila, nung di pa dumadating, walang ulan eh, kaya tuntua ako eh. Nung dumating sila, kaya nagkaroon kami ng naiwalay-walay yung grupo kasi yung tropang NCR, natutuwa ako kasi pag stoplight, matigil sila. Pag may stoplight, yung iba kasi tumutuloy eh. O karamihan sa atin, mga ganun, mga siklista sila, tumigil lahat. Kaya lang nagwawatak-watak kami. So, only ang communication namin, yung cellphone, nag-usap na tayo. Mag-data tayo. Kasi wala akong idea kung nasa na yung yung inihinto sa flyover, na wala yung taong natin doon. Bantay. Kailangan naalis sila pagdating namin. Kasi ang daming
Ang ginawa ni Sir Carlito, tatlong balik dahil may dumiretso papunta sa lawag, hinabol niya. Tapos may dalawang naplatan, may nasiraan. Merong isang bumagsak. Bumagsak sa bike. Ang tagal bago nakakayo dahil yung bike niya nakadagan sa kanya. So, kasi malaking sa akin eh. 100 plus yung nandun eh. Kaya, siyempre pag nasa Cavite na, responsibility na natin yun. Pero wala yung tao sa flyover. Hindi nang inaasahan namin kasi may dumidiretso sa lawag eh. Kaya si Sir Carlito, dalawang beses na punta ron para makabawi. Kaya may kumanan sa may flyover. Merong kasama sa Sir Daniel na doon talaga nagpupunta. Yun ang alam niya. Kaya nga sir, meron tayong sa flyover, may nakataong, hindi mo pa rin doon. Nawala eh. Nawala yun eh. Sa amin, walang dumaan eh. Ang nabo, walang dumaan. Nag-avisan, dapat hindi alis. Kasi ayun yung boundary na ano, may papunta rito, may papuntang Ibiya, may papuntang Garosa. Kaya medyo pakita na, nag-init ulo ako, pasok na, hindi ko nakikita lang. Dahil pag ako yung tama kasi tama. Kasi safety yun eh. Hawak ko yung ano eh. Hawak natin yung tatakabit. Mag-uusap para kung ano yung mga improvement na gagawin natin sa susunod. So far, maganda naman at nairaos natin. Pero siyempre, di maiwasan, may mga ano yan. Tama yung kanyang ang kanyang observation, no? Safety talaga yung bawat mga riders. Lalo na napakalaking grupo talaga yung ating hinandle, ano? Hindi biro po 'yon. First time natin 'yan, no? Kaya yun ang isa-isip natin, ano? So, nagpapasalamat pa rin kami. Okay, si Mau andito. If ever na, kunyari tayo yung dadayo, isasuggest ko is, kapag may intersection or kunyari nililikuan, so yung dapat talaga nililikuan. Yung nauna. So whether mainitin ka o hindi, first mong mauna eh. So hintay mo sa intersection para walang mawawala. Yan, ano? Okay. Yung radio dapat yung hindi ko ba sinasabi yung hindi maganda yung radio natin yan, mahina talaga pick-up. Okay. Sasuggest ko lang, magpasma kayo sa isang intersection, yung unang gasoline station, doon dapat magkantayan kasi mas malaki yung space doon eh. Kasi mag-aantay ka sa kanto, baka maka-traffic doon yun. Kaya sa unang gasoline station na intersection, doon dapat magkantayan. Kung may nauna man, at may naiwan, doon sila mag-aantay. Para may space sila makapag-park. Maraming mula dito. Okay, kuya, noted po. Parang hirap yun, ah. Patong? Iba yun. Bonifacio, right? Sa Bonifacio. Oh, okay. So Maganda doon. handa na is yung sanain. So very patag lang to. Walang masyadong. Banda totoo patag to. Walang bubulot ng baril ha. Patag yan, wag mo na tingnan yung ahon. Maganda na. Hindi pa bago pa sa baba. Okay na yun, patag. Nakaliwa pala, sorry. So siya, very chill ride lang siya, no pressure. Nabubukas po yung gate? Nabubukasan na nila? Kumbaga nung huling punta namin, pwede naman pumasok. Basta bubuksan lang, isasara lang din yung gate pag nakapasok na lahat. Oh. So, okay naman pwede mag-doon na try Kasi na parang tanso yung malalaking ano ron eh. Mga parang kilos na tanso, ninakaw. Ninakaw yung mga kadena. Ano? Finalize kung... Sabado? Okay ba tayo? Sabado? Ano oras? Ayun po kayo. Kailangan at least 6 o'clock right out na. I-post na lang. O, ipopost na lang natin sa GC. Okay, no? Then, siyempre, dito natin maano yung ating martial, ha? Parang yung pinag-uusapan natin, ipapractice natin. Wala na pong problema, meron na po tayong mga nag-donate ng best, no? Yung mga ating reflectorized. Bro. Saan daw ang meeting? Ang meet up. Okay. So, para ipafinalize pa po. Ipopost na lang yung sa GC. Okay, opo. So yung mga gagawin po natin ng mga meeting place, yung mga galing ng Bacoor, yung mga ganyan po. Itinerary. Para isahang gano'n. Manggagaling ng Imus dito para maganda yung ating meet up. Okay. i-declare pa nila. Okay. So,
hopefully, no? Magandang panahon at saka makapagsama-sama tayo. Ako talaga hirap eh. Lalo na yung sa likod. Oo, hindi ko talaga kayang walang katulong. Nagkakamali talaga ako. Yung Ano lang ako yung advice. Pag naglo-long ride tayo, meron ba tayong designated na kung sino mga martial? Meron po. Meron po. Okay. Meron tayong, gaya ng naging problema ni Kuya, tungkol sa communication. Meron ba tayong center of communication na siya lang ang kukontakin, siya lang ang tatawag dito sa lahat ng mga martials na to. Para Oximeter. Yan, thank you. Sir, Okay. kung sabi, mahina yung radio natin, tama yung data. Tapos yung sweeper natin, mag-check, mag-gano'n na create ng chat group para on laban lang sila magtawagan. Okay. Oo nga. Para isang lang, pagtawag ng isa, narinig na ng dalawa. Tatlo. Para may backup yung radio natin kasi yung radio natin pagka malayo na sila silang sweeper. 6 kilometers. Abot pa rin. Okay. Yung nagtatrangko, dapat marunong din siya lumingon sa kasunod niya. Kasi nagagarter na. Pag may minor siya, pag malayo. Binibira pa. Ay kawawa naman yung naiiwan. Mabuti kung yun ay tirador na. Kaya mo. Oo, yun. Kailangan, Pag malayo. kasi huwag tayo umasa doon sa sinasabing radyo. Kailangan talaga yung mata natin at saka yung tenga, Radyo na lolo. pakiramdam. Dahil pag masdan mo lang yung likod mo, lumingon ka lang doon, makita mo mayroon nakabisikleta. Yun naman sumunod. Thank you po. Thank you po sa lahat ng dumating at naki-operasyon sa ating birthday celebration at naging masaya po. Okay na po.